Ayan, so my name is Azuceles de Lima. Ako po'y tubong Negros Occidental, Calatrava Negros Occidental. At ako po'y wala nang magulang, wala nang papa, wala nang mama. Namatay po yung mama ko, ay papa ko 3 months old pa lang ako. At namatay rin yung mama ko, 12 years old ako. Ako po'y lumaki habang nag-aaral ay nagkatulong. So kasambahay lang at high school graduate lang yung natapos ko. And ang background ko, nagkatulong ng 8 years, naging lady guard ng 5 years, at naging OFW 4 na taon sa Abu Dhabi. Kung OFW ka, makinig ka ngayon at just empty cup kasi alam ko, ikaw na yung next na yung dati kong inaasam-asam. Ayun, so paano ba ako na-invite dito? I'm so very grateful sa ating Creator. Thanks God sa opportunity na binigay sa akin at naging open mind. Alam ko, ginaguide niya ako habang ako'y lumaki na walang magulang. Napangarap ko, sabi ng mama ko, Nes, ikaw yung pang-18 na anak ko, ako'y bunso sa amin. Isa lang po yung mama, isang papa, sabi sa akin, hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Nes, hanapin mo yung bukas mo. Yun po yung message ng mama ko sa akin. Kaya, hindi ko makalimutan nung ako'y 12 years old, na sabi niya, hanapin ko yung bukas ko. Nung namatay po siya, ng problema po ako kung sino na po yung magpapaaral sa akin. So nung time na yon, naghanap po ako ng trabaho nung ako is 13 years old. Nasabi ko kailangan matapos ko yung pag-aaral ko kahit wala akong magulang. Sino kayang pwedeng magpaaral sa akin? At sabi po ng mga kapatid ko, sabi niya, Nes, ikaw, malaki ka na. Marunong ka na sa mga gawaing bahay. At maghanap ka na kung saan kaya mong bilhin ang mga gusto mo. Kasi kung sa amin ka, kaya ka lang naming pakainin, pero hindi namin maibigay ang gusto mo. Kasi meron ka pong mga pamangkin. Yun po yung sabi ng aking mga kapatid. So good news po guys, nagkatulong ako habang ako'y nag-aral. And after that, graduate po ako ng high school. Pumasok po ako ng lady guard. Yan, lady guard sa SM North po. 5 years po ako dyan. And naging OFW na sabi ko, parang wala pa rin akong ipon bilang lady guard. So nag-abroad po ako ng 4 na taon. At nung ako'y natanggap, sabi ko, this is it! Grabe, alam niyo po bilang isang OFW, tinawagan pa nila ako. Sabi pa ng employer, sabi pa ng agency, ayusin mo pagsagot yung yung employee para matanggap ka. So inayos ko naman, merong mga guide para matanggap ka sa interview bilang isang OFW. Nung natanggap po ako, tuwang-tuwa ako, sabi ko sa pamilya ko sa Negros, natanggap na ako. Sabi niya, uwi ka, magdispedida tayo. So nagdispedida, yakapan at perma ng kontrata. Excited ako magperma ng kontrata kasi sabi ko sa dami po naming magkakapatid na talagang ako na ang puputol sa sumpa ng kahirapan sa sobrang hirap po ng buhay namin. Arado lang, nag-aararo, nagtatanim ng palay, ganun lang po yung hanap buhay namin. So nung nag-abroad ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon na okay pala yung utak ko, okay pala yung mind ko, okay yung medical ko. Nung nag-abroad po ako, nagpirma ako ng kontrata. Excited ako, but I don't think about na ang boss ko ba ay manyak ito pagdating ko sa abroad. After 2 years kontrata, makakain ba ako ng ayos? Ang boss ko mamubugbog ba to sa akin? I never think about it, kapatid. Ang inisip ko ay makatulong ako sa aking mga kapatid. Yun po yung sabi ko, maahon kami sa hirap. Pero good news po yung inaasam-asam kong pangarap bilang isang OFW, hindi ko po nakuha. And one day, na-invite po ako sa sponsor ko. Shout out po, my sponsor upline, Carlo Vito, upline Ding Dong. Thank you so much. Dahil sa'yo, iba po yung buhay na meron ako ngayon. Dahil po sa'yo. So, yun po, na-invite niya ako sa Facebook, sumubok po ako. Nung sa abroad ako, sumubok ako, sabi ko, ang gandang negosyong ito. 2 tao lang, palakihin ko. Sabi ko, kayang-kaya ko ito. Ang dami kong trabahong pinasukan. 17 years, ang trabaho ko, sobrang hirap. Ito pa kaya, magjo-join lang ako, tapos 2 tao lang. Sabi ko, tapos na ang laban. Nung nalaman ko ang easy, tinrabaho ko ng todo. Na-reject man ako ng thousands rejection. I don't care! Nakita ko yung aking future. Sabi ko, ito na yung pagkakataon. Hindi ako tapos sa pag-aaral. Ito na yung pagkakataon na yayaman ako left and right. Maliliberage ako sa ibang tao.
Tinodo ko po mga kapatid, ang nangyari po sa akin, umuwi ako dito at meron ako 1 month vacation, free ang aking visa, balikan, nilibre po ako ng boss ko. Tapos sabi ng upline ko, "Uy Nes, mga sponsor ko, nandito ka na pala sa Pinas, nakita ko yung post mo sa timeline na nasa airport ka." Sabi ko, "Yes, nandito na po ako, galing na po ako sa probinsya. Bumili na po ako ng lupa. At ngayon, pabalik na po ako sa ibang bansa after 21 days. So sabi niya, birthday ko. Kinidnap niya ako para ma-refresh, makapag-attend ng seminar sa office. To cut the story short, hindi po birthday. Seminar po sa office at si upline Arnel Limpin ang speaker. So simula noon, ginrab ko. Sabi ko, meron pa akong 21 days para hatawin ang easy bago ako babalik sa ibang bansa. Pag sabi ko sarili ko, Nes, kapag kumita ka ng 20,000 inside 19 days, wag ka nang babalik sa abroad pang muli. Ang good news po, ang kinita ko 60,000. Automatic nag-send email ako sa boss ko na, "Boss, I don't want to going back in your country. I join MLM, very small investment, pero pwede akong yuyaman." Sabi niya, "Fuck you. What cockroach you have inside your mind?" Sabi ko, ang ganda ng puhunan. Sobrang mura lang. Tapos ito yung potential income, 36,000 per day potential income. Sabi niya, "That is only potential." Sabi ko, "Yes, boss, you are right, but it depends on my action. And you know me, inside 4 years bilang isang OFW. And you know me, boss, I have a big dream in my life. Okay lang ba, payagan mo ako na hindi na ako babalik dyan? Bigyan kita ng isang driver na mas malupit pa at hindi babae kundi lalaki." Pumayag po yung boss ko. Sabi niya, "Okay, ipasa mo sa akin ang link ng company. Sa sobrang sipag mo yan, sayang kapag ikaw ay na-scam." Binigay ko sa kanya ang resibo ang address ng Dubai. Umatin po yung boss ko at siya po'y nag-join. Umupo ng atin na seminar, siya po'y nag-join. Pero isang account lang po siya kasi siya po'y mayaman. Sabi niya, "I don't want multiple accounts, I want only one account," dahil user lang daw siya ng product. At sabi ko, dahil ikaw ay air-conditioner, lahat ng 39 person pa, joinin mo tag 7 accounts. Kasi kaya nga nandyan kami, mga Pilipina, gusto maging successful. So yun, pina-join niya hanggang sa lumaki po yung grupo. Lumaki po yung grupo ko after 9 months. Nailabas ko po yung aking first car na Nissan Almera. After 1 year and 6 months, nakuha ko yung aking first million dito sa Empowered Consumerism. And after 3 years, nabilong po ako sa top 500 ng Empowered Consumerism. Until now, quarter by quarter, di po ako nawawala. At sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi sa probinsya namin hanggat hindi ako maging millionaire circle, top 500 and global ambassador. Kapatid, simula po nag full-time ako 2014. Last 2020, January lang po ako umuwi. Nag-stay lang po ako ng 4 days sa amin. At nagpa-DSB data, nagkain-kain, tapos sinir ko sa kanila ang success story ko. Alam po ng mga family ko kung magkano na po yung kinikita ko ngayon. Alam nila ang laman ng aking DTC ngayon at alam nila na mag-check ako ng 1M ngayon bago matapos ang 2020. Alam niyo, pinakita ko sa family ko, sabi ko, "This is a stranger's people." Naniwala sa akin dahil ayaw niyong maniwala sa akin. Sabi ko sa kanila, kaya sabi ko, thank you mga kapatid sa challenge na meron ako kasi hindi ko makamit kung hindi ninyo ako ni-reject. Sabi ko sa kapatid ko, nakita nila, lahat ng CHE My Family is strangers na nagpapalaki sa grupo. So shout out po, dumating sa akin first diary ko, Immunity Founder JP Ramirez, Gerald Sumalbong, and Eduardo Bahon, dating taxi driver, ngayon Millionaire Circle and Global Ambassador, ay top 500. And of course, Jeremy Javier, siya po'y Millionaire Circle na rin po, and Selmar Joseph Golye. Sila po yung mga millionaire and basics ko sa ilalim ngayon. Nakatuwang ko habang nagpapalaki ng grupo. Kasama ko silang napuyat, kasama ko silang napagod, kasama ko silang humataw, nagpapalaki ng grupo, kasama ko sila sa tuwing Pasko. Grabe, sabi ko, magstay lang tayo 3 to 5 years from now. Ikaw bang nakinig ngayon? Dumating pa sa point na parang ayaw mo na? Dumating pa sa point na left and right, back and front? Grabe na yung sorrow dumating sa buhay mo. Grabe na yung challenges na dumating sa buhay mo. But let me tell you this, di ko nakikita
nakita nung ako humataw sa network. Ang nakita ko, kahit nagutom na, nahirnapan, ayaw ng family ko, ang nakita ko pa rin yung 3 to 5 years from now, anong buhay ang meron ako. Kaya ikaw kapatid, nandito ka sa Ultimate Eagle International. OFW ka, dapat very smart ka na gawin mo ito. Meron ka pang 1 year. Kapag meron ka pang 1 year bago matapos ang iyong kontrata, hatawin mo na ito habang nandyan ka para pag uwi mo hindi ka na makabalik. Matapang tayo bilang isang mga OFW. Tama ba? So kung ikaw ay member na sa Empowered Consumerism, i-grab mo na. Wala nang back to employment. Alam mo naman na hindi tayo naliliberate sa ating sweldo. Sa sweldo mo, hindi ka naduduplicate doon. Tama ba? Kailangan makinig ka sa upline. Huwag kang mawawala sa ating BMS. Dito po lang ang grupo ko. Huwag kang mawawala sa ating leadership. Kasi kapag leader ka, lahat ng attitude sa ilalim kayang-kaya mong i-handle at i-shine nang i-shine ang buhay nila. Kapatid, huwag kang mag-quit. Bakit? Merong nag-aantay sa'yo na pamilya sa probinsya. Merong nag-aantay sa'yo ng mga anak if you are a single mom. Alam ko yung smile mo bilang isang empleyado, bilang isang OFW, hindi yan smile mo eh. Alam ko malungkot ka, pero ayaw mong ipakita sa mga anak mo. Kaya ipaglaban mo ang iyong pangarap. Ipaglaban mo ang iyong pangarap sa buhay. Ang Empowered Consumerism ngayon po, hindi ako akalain, nagdo 200,000 ako isang buwan na walang umuutos sa akin kahit sino. Walang boss ang Empowered Consumerism. Ikaw ang boss dito. Sino lang ba sinis noon? Ikaw ba na-reject, nadapa, nagduguan habang ginagawa yung network? Gusto ko, hindi mo makita. Ikaw na nakaupo ngayon. Lalo pa pag full-time ka. Pag full-time ka, hatawin mo na. Parang awa mo na. Di ba? Bakit? Kung ikaw full-time, listen to this, ikaw to. Huwag ka nang lumingon sa kabila mo. Nakaupo ka dyan. Ikaw to eh. Kung ikaw full-time, hatawin mo na hanggat nakadilat pa yung mata ng magulang mo. Nag-aantay ng blessings mo. Nag-aantay ng tulong mo kasi bakit? Makuha mo yung milyon dito sa Empowered Consumerism. Makuha mo man kapag huli na ang lahat, wala ng kwenta kahit iikot-ikot mo pa yung milyon sa katawan ng magulang mo kapag wala ng hininga. Useless po lahat. Kaya don't lose your time. Don't waste your time. Okay ba yun? Seryosohin mo to ang Empowered Consumerism. Wala kang boss full time. Ang gawin mo, mag-online, matulog, humataw. Mag-online, kumain, matulog. Ganun lang yung trabaho mo. Okay? So, ang masasabi ko lang is, bilang isang networker, ito yung last na po. Dapat sigurista ka. Bilang isang Empowered Consumerism, dapat sigurista ka kapag ikaw ay pagod na. Bakit sigurista? Una, kung nakita mo yung skills mo, nakita mo yung value mo, magkano yung sweldo mo? Is it worth it for me? Is it worth it for me? Kapag nakita mo na, ay, may sweldo naman, ang mga anak ko okay naman, private naman nag-aaral, okay naman yung sweldo ko. Pero, income mo is survival income. Wala kang savings. Pangalawang, skills. Okay lang, private naman yung anak ko, OFW ako, pagkatapos sa pag-aaral nila, ang ganda na lang buhay ko. You don't know na mag-asawa yung anak mo. Hindi ka habang buhay maging OFW. Di ba? Okay lang, may snack, may almusal, pananghalian, may snacks pa sa gabi, may snacks pa sa alas 10 ng umaga. Okay lang, private naman yung anak ko. Pero, yung skills na yan at mindset na ginagawa mo, hindi nakakayaman. Pangatlong skills. Oo, pangatlong skills, makinig ka. Nakita mong Empowered Consumerism, may angel na lumapit sa'yo kasi nagpipray ka ng opportunity. Binigay ang Empowered Consumerism, binigyan ka ng sponsor. Nakita mo, pagsilip mo sa company, going 16 years, walang pinag-aralan, yumaman. 3 to 5 years from now, nakita mo ang ganda-ganda. May 3 years, yumaman, may kakotse, may sariling bahay. Nakita mo,
Kung nakita mo, sunggaban mo na, i-grab mo na. Makipag-treat ka sa taong may resulta. Tama? Sabi nga doon, bakit kaya? Excuse me. Sabi, bakit maraming taong yumaman na hindi nakapagtapos sa pag-aaral? Kasi ang bilis nilang turuan. Bakit may mga taong hindi nag-power consumerism na tapos sa pag-aaral? Lamang ka kapag naging open-minded ka dito na tapos ka sa pag-aaral at edukada ka, professional ka. Meron po akong idol dito kung bakit po nila lumaki ang grupo ko. Si Upline Gina Bilimbaga at Nolan Tarovalles, sila po yung tapos sa pag-aaral si Gina B. Siya po'y manager. Tama ba? Siya po, at doon ko nakita na nasa tamang desisyon, nasa tamang desisyon siya sa kanyang pinasok, lalo silang yumayaman. Kaya ikaw, lamang ka kapag meron kang alam. Lamang ka kapag meron kang natapos at papasok ka sa tama na sistema. Yan, dito sa empowered consumerism. So hopefully po, na-inspire ko po kayo. Ang masasabi ko lang, wag na wag kang titigil. Left and right, back and front na problema. Problema sa girlfriend, boyfriend, huwag mo problemahin yan. Kung ikaw may girlfriend at nakaka-distract sa'yo sa tingin mo sa pangarap mo, nag-full time ka, ang why mo sobrang taas. Nung nakita mo yung gwapo, bumaba na yung why. Nung nakita ang maganda, mababa na yung why. Huwag kang papayag na kawin sa boyfriend mo ang pangarap mo. Huwag kang papayag na kawin sa girlfriend mo ang pangarap mo. Hindi mo siya kaano-ano. At kung ang pangarap mo, di mo pa nakuha, total tikman mo naman yung girlfriend mo noon pa. Tama ba? Isit aside mo muna. Hatawin mo yung pangarap mo. Maawa ka o ikaw naman. Full time, sinusuportahan ka ng OFW, sinusuportahan ka ng mentor mo. Huwag mong ipakita na lumandi-landi ka kasi na sinusuportahan ka. I-grab mo ang opportunity kasi napakaswerte mo. Kami pong nagsimula, wala pong nagsuporta. Kaya siguro ganito rin ang aming resulta. You will be the next in line. Taasan mo yung why mo. Kapag malalim ang why mo dito, hindi ka mag-quit, hindi ka mawawala. Okay, so gawin mo to. Balikan mo yung why mo kasi hindi naman talaga yung why mo yung ngayon ang ginagawa mo. Yung ginagawa mo ngayon, hindi yun ang why mo. So find your why again and again. So thank you so much. Thank you so much. My name is Azucenas Dilima. Thank you so much. Again, my name is Nes Dilima ang nagsasabing, kapatid, don't try to be the best. Be the first. Be the first to change and be the first to take the challenge. Be the first one to overcome difficulties because the best person this 2021, pagbaguhin mo ang buhay mo, yayaman ka,